Pero ang kinalalabasan pala nito ay vote para sa impeachment ni Sara. Nako, tingnan niyo po. Gusto niya ipabot sa mga Pilipino. Don't worry daw about him because he was born to sacrifice. Kay nagsugod daw ang Pilipinas sa struggle, so choose a leader na fit to govern the Philippines. At tubangon sa nila lang issues kidnapping. Di ba convicted mo na sila? Di ba? Wala po ng priso na. Sige ramong mama dahil mga bayan, makabayan. Dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Ito po, ang sinabi ni VP Sara ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Dadagan ang Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, not it the, okay. It's, there's a, hindi, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Kasi milyonaryo, sama-sama tayo. Pabago muli para maging milyonaryo. Right, welcome back mga kabalitan. Magandang buhay, kamusta ho ang lahat? Sana kayong lahat at tayong lahat ay nasa mabuti pa ring kalagayan. Lalo na ho mga kabalitaan, tayo mga DDS supporter at mga DDS vlogger ho natin, suportahan ho natin mga kabalitaan. Tuloy-tuloy lamang ho sa panonood. Kung magugustuhan nyo po yung ating mga video presentation, huwag nyo pong kalimutan, automatic na po yan. I-share nyo na po. Paliguan na maraming likes at pindutin ang notification bell. And of course, magkomento na rin kayo at mag-suwestyon mga kabalitan. Sa mga bagong salta, well, pindutin nyo na rin po ang subscribe button ho natin mga kabalitaan. At of course, sa gusto hong pamiyembro o gustong mag-join ho sa ating munting bahay, malaking tulong ho yan sa inyong lingkod mga kabalitan. Lalo na hindi pag-skip sa mga ads na inyong mapapanood sa video. At pasasalamatan muna natin yung ating member ho ng ating bahay na si Romeo de los Reyes at si Rosana Concepcion. Maraming salamat. Sana madadagdagan pa po ito mga kabalitan ang papasok ho, magpamiyembro ho sa ating munting bahay. May join button ho dyan. I-click nyo lang po at kayo na pong bahala mga kabalitaan. At of course, ating mga Pilipino sa malupalop nating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, OFW at sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Welcome ho sa inyong palatuntunan, sa inyong munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. So ngayon po, may marami ho tayong pag-uusapan ho ngayon. Anyways, magpapakita ho tayo ng update dyan sa The Hague, Netherlands. Lalo na ho mga kabaitan itong si Congressman Polong Duterte. Siya po may buwelta rin po sa mga makakaliwa na sumasakay ho sa mga aligasyon at kasong isinampan ng DOJ laban ho sa kanya mga kabalitaan. Panoorin nyo po at balikan ho natin yung mga pangyayari mga kabaitaan kung saan po ay ito na namang si Ortega, talagang gusto niya yatang makipagsabunutan dito ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. Hindi niya ho tinatantanan. Well, mamaya panoorin niyo po at itong si Castro, si Au ay sabi niya fake news daw si VP Sara Duterte. Bakit kaya? Well, isusunod ho natin yan mga kabalitaan. Then meron ho tayong paalala at awareness ho para sa ating mga tagapanood, lalo na ho sa mga DDS. May isang netizen na nag-post ho sa social media, ito po ho siya, na kung saan mga kabalitaan ay may natatanggap daw at kalat na daw ito yung form na natatanggap nila na di umano ay pipirmahan dahil ganito ganon, ay yun pala ay para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Papakita natin ho yan mamaya sa inyo mga kabaitan. Of course, ang pinakapaborito ho natin ipapakita, itong taklesang si Castro ay sabi niya kay Sara Duterte nakaraan na asal bata daw. Ito naman si Castro, ang tawag naman ho natin sa kanya asal hayop mga kabalitaan. Panoorin ho natin to. Kung anong masasabi nyo dito mga kabaitaan. Ano kasalanan mo? Parang pagtado ng kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na baka-abusado? Kasalanan mo, sigaw-sigawan mo ko. Ikaw? Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nang malapit ng kliyente? Sir, pasensya na po talaga, ha?
Di ba? Nakita nyo po yung gaano ho kabastos itong babaeng to mga kabitan na hindi ho karespe-respeto. Di ba? Tapos naging undersecretary pa ho ng Presidential Communication Office. Napakababa ho ng kriteria pala para maging undersecretary ho kayo ng PCO. Hindi man lang background check mga kabalitaan. Basta abogado, pwede na ho USEC. Pero parang mahina yata yung ano na ito. Sabagay, swak na swak ko kasi nga magkapariha dyan sila sa Malacanang. Dito naman ho tayo, lilipat muna tayo mga kabitan, update tayo sa isang post na ito dahil may form na mga kabalitaan nakalagay na not for sale pero may involved na pera di umano. Itong post na ito mula ho ito kay Jovi Malines. Credit ho, courtesy ho sa kanya si Jovi Malines. Ay sinabi niya ho dito mga kabitan na ang form ay para di umano sa impeachment. Panoorin natin kung totoo po itong nakita at na narinig natin. So awareness po ito kung totoo man ito, dapat alamin at panoorin nyo ito. Kung hindi man, at least aware ho tayo. Baka gagamitin to sa ibang paraan or paninira ba sa both party ho, hindi natin alam. Pero ito lang pong babaeng to ang makapagsabi ho dito dahil wala ho tayong detalye sa ngayon. So ito po ang kanyang mga komento, reaction patungkol ho sa form na may nakasulat ho na not for sale na may kalakip na salapi. Meron akong isi-share sa inyo. Tingnan nyo ito. Dahil kung magkalat na daw ito sa iba't ibang party ng Pilipinas at pipirmahan daw ito, ang sabi nila ayuda. Pero ang kinalalabasan pala nito ay vote para sa impeachment ni Sara. Nako, tingnan nyo po. Pakisabihan pa yung pamilya ninyo para aware po lahat. Kalat na daw ito sa iba't ibang party ng Pilipinas. Awareness lamang po ito mga kabaitan. Hindi natin sinasabi na ito ay gawa-gawa ho ng administrasyon o gawa-gawa ng ilang grupo para manira ho sa administrasyon. Ang sa atin lamang ho, base sa kanyang sinasabi, wala naman siyang tinutukoy kung saan galing ho ito. Ang sinabi lamang niya, awareness lang po na ang form na ito ay may kalakip na pera di umano. Ayon pa sa caption niya dito, na para di umano ito sa impeachment. Ayuda daw, pero impeachment ang layunin ho sa form na ikinakalat ho nila ngayon sa buong kapuluan. So kung totoo man ito, aware ho kayo. Pag hindi naman ho, at least alam ho natin na may mga ganitong kumakalat na impormasyon. So hindi ko po sinasabi sa inyo na itong impormasyon na ito ay validated. Pero based lang ho sa ating nakikita, ay itong babaeng si Jovi Malines ay sigurado ho may isa rin siguro to sa nakatanggap. Pero ang sa atin lamang po, magiging tayo, mapagmasid ho mga kabalitaan. Sibog ho tayo sa The Hague, Netherlands. Nandito ho ngayon na mapapakinggan natin si Congressman Pulong Duterte kung ano po yung masasabi niya dito. Kumusta po si tatay? So far okay man siya. Medyo namayat gamay mo to itong gitambagan nga mukaon. No? Mo gyapon, normal massage. Sabi ni Kong Pulong, still the same, malusog pa rin si tatay, kaso lang pumayat dahil nga hindi na siya masyadong kumakain ng marami. Yang duha ka tilog sa likod na karon, apil na yung likod. So minamasahin niya daw yung likod ni tatay at yung dalawang paa. O gusto niya ipabot sa mga Pilipino. So nais niya ipaparating sa mga Pilipino na don't worry daw about him because he was born to sacrifice. So huwag kayong mag-alala sa kanya dahil he was born to sacrifice. So napakaganda ho pakinggan mga kabaitan. So ibig sabihin nun, hindi ho takot si Tatay Digong. At alam niya na ho, natadhana niya talaga itong pangyayari. Siya po talaga ang nagiging ihimplo o instrumento ho ng karamihan para sa pagbabago ng ating bansa. So mula pa daw sa umpisa para sa taong bayan yung sakripisyo niya. Sir, hindi pa kumakain si dating Pangulo, sir? Gakaon siya pero karon medyo namayat. Kita na ko namayat. Ito akong gisultian na kaugdaghan. Sir, kumusta yung medical, sir? Kompleto yung okay naman siya. Healthy siya. Okay ra siya. Pero namayat lang. Kay murag ni hinay. siguro siya hunong na, sir. Bisag ako siguro na ako diya sulod. Puro laki. 55 days na po ba yan? It's too much. Walay pa. Wala. Sir, unsa imong Ito malaking problema na naman to. Sinasabi nito ni Kong Pulong, malamang ho, bibigyan naman to nilang ibang kahulugan. Mamasamain na naman to nila. Dahil daw walang babae dyan sa loob, siyempre mamumroblema at mamaya talaga yung nasa loob ho mga kapalitan. Tapos sasabihin naman doon sa makakaliwa, tingnan mo, sinasabi niya, babae talaga hinahanap itong si Pulong. Mahilig talaga to sa babae.
mga ano pa naman to, mga maiiksi pa ng mga buntot ng mga hinampak mga kabalitaan. Message para sa mga kababayan nato na nagsuporta sa imuha actually. So sabi ni Alvin, message daw sa mga kababayan na sumusuporta sa kanya, lalo na daw sa Davao yata to. Sa currently sir, ang PDP laban na sila'y gibuhat na murag political gathering. Salamat kayo sa mga Pilipino, labi na sa mga Davaoen yung agasuporta sa ako. Hantod karon, salamat sa inyong pagsalig. Unya na po dito ipapas si Presidente. Gusto niya one word lang. Salamat daw. Salamat. Mora daw. Iyang ikasulti sa inyo. Sa wala siya additional kong sa maabot nga election. Mora to. Choose unsa to yung sulti. Kay nagsugod daw ang Pilipinas sa struggle. So choose a leader na fit to govern the Philippines. Tama. Kung ang Gabriela at makakaliwang grupo na is pa-imbestigahan Ito guys, pakinggan nyo na maigi kung anong may sasagot ni Kong Pulong dito. ng issue involving nyo. Ano pong masasabi ninyo na sinasakyan ng CPP, NPA, NDF ang issue, ito'y mga grupo kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito bangon sa nila lang issues kidnapping. Di ba convicted mo na sila? Di ba? Wala po ng priso na. Sige ra mong mama dahil mga bahay, makabayan. Yagi tatanan sa Congress. Nagtuo mo ko kabalog pila yung ginadawat. Ayaw ko ninyo kagita kaya nakilistahan. Parehas tayo, sabi niya dito, parehas tayo na dumaano sa Congress. Alam ko kung magkano yung natatanggap nyo, so wag nyo akong i-challenge, sabi niya. Righteous lang kayo mo mga iwaam. So righteous lang kayo mo, ha? Mga hinampak mo. Mga panuhak, pila ka bata ang namatay tungod ninyo. So pila ka bata ang mga namamatay dahil sa inyo. Based mga kabataan. on hearsay ha. Sige nyo na po kasuhan. Okay. Naku yung ito. Ay, pagkataon ko. Sa pa man? Sa paman. Sa kong sa tangbayan. Mura to, salamat kayo sa inyong suporta kang Presidente, sa akong ison kay Bibi Inday, o sa amo ang pamilya. Daghang kayo salamat. Pangayoon na po namo nga padayon ang pag-ampo para sa health sa among amahan. Salamat kayo. Salamat ko. Unsa day sekreto nimo kung anong nisamot daw kagkagwapo diri sa Ayun, no? Gwapo man ang hig. Gwapo hangin. Anhi mo tanan diri para magwapo tantanan. Labi na makabayan, di ba anad mo diri? Masama tagaputi. Anhi mo diri para magwapo mo. Mga pangita mo. Wala to na dito mga. Sabi ni Kong Pulong nito, kayo mga kaliwa, kayo doon, makabayan, ano ba sinabi na doon? Pumunta kayo dito, ha? Para maging gwapo rin kayo, napakapangit nyo. Nanlait din. Palagon sa kontra nito si Kong Pulong. Pilipino din istoryahan ng mga buwisit. Sige ko. Huwag natin pag-usapan yung mga buwisit. Ano nga po pala, for info lang po, sa hindi pa po nakakaalam, pinagbabawalan na ho yung ating mga kababayan dyan sa Duterte Park dahil nga po ay isang ano pala yun kumbaga parang Freedom Park yata nila dyan para sa mga kabataan na naglalaro. Parang hindi na daw nila nagamit daw sa mga kabataan. Kaya doon ay inilipat to sila doon sa tinatawag naman ho nilang Duterte Forest mga kabataan. Maganda doon kasi masarap yung hangin at talagang ano sila, may mga puno doon mga kabataan, maganda ho. Salamat po. Wala na sila gibuhat kundi daw to ng Pilipino. Pila ka. So wala na silang ginagawa. Wala na silang ginagawa kundi sisiraan yung kapwa Pilipino. Batas bukid ang inyong atik. So ang daming mga kabataan sa kabundukan na nililigaw nyo sa paniniwala, kaya ang daming namamatay. Sige ko. Salamat ko. Hindi na siya ma-stress. Based on hearsay na po sa... Ako natatawa ko dito kay Alvin Parang si Alvin yung natataranta sa reaksyon ni Kong Pulong. Ganun pa rin talaga. Sana masanay si Alvin dahil astig lang ho talagang sumagot itong si Kong Pulong. Lalo na pag may feelings. So,
Ganun naman talaga tayo mga Bisaya, di po ba mga kabaitan. Anyways, maraming salamat at nakakuha naman tayo ng panibagong update mula ho kay Alvin and Tourism dyan sa The Hague, Netherlands mga kabaitan. Ito ay papanood ko po natin sa inyo itong Malacanang sinabing wala daw di umanong basihan ang aligasyon ni VP Sara Duterte laban kay FLM dahil nga po ay sinabihan ito or sinabi ni VP na nasa listahan sa US Police Department itong si Liza nasangkot umano sa yung nagurgor na kasama nila doon sa Amerika na nakitaan pa or may mga pieces of evidence pa na nakita yung kapulisan, yung mga natirang harina mga kabaitaan sa loob ng kwarto kung saan kasama daw itong si Liza. Sabi ni Marlica, tanas mga kabaitaan. Ito, pakinggan ho natin kung anong may sasagot ni Castro at bigwasan ho natin to dito mga kabalitaan. Samantala, marin namang itinanggi ng Malacanang ang pagdawit ni Vice President Sara Duterte kay First Lady Liza Marcos sa drug overdose issue. Kwenta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Gumagawa naman to ng ibang talagang hina talaga ng comprehension nito, no? Bakit ba ikukonekta mo yung sinasabi nitong Girl Scout of the Philippines, yung organisasyon na yan? Iba naman yung topic ko dito. Kung sa tingin nyo naandyan na ho si Liza sa time na nagkaroon ho ng event yung Girl Scout, ano bang connection sa Girl Scout? Yung pinag-uusapan dito, siya naman, hindi naman yung Girl Scout of the Philippines mga kabalitaan. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Ito yan. Napakaganda ho. At buti nga naman ay sumagot ho itong si Au Castro. Alam niyo po mga kabaitaan, hindi niya po talaga masagot-sagot ng tama at mapapatunayan kung si VP Sara ay fake news. Ba't hindi niya po mapapatunayan? Boss Dan, ba't mo ba sinabi yun? May ebidensya ka ba? Ito kasi yan Ngayon, ang sinasabi yung tinutukoy dito, nasa listahan di umano. Itong si Liza sa US Police Department. So now, ngayon mga kabaitaan, ba't hindi niya ho yan masabi-sabi dyan? So wala ho siya may pakitang ebidensya. Dapat sana siya po ay Undersecretary ho ng Presidential Communication Office. Dapat kumpleto ho kayo sa paglalatag ng mga ebidensya sa bawat katanungan ng mga press corps niyo mga kabalitaan para matuldukan yung issue kung totoo ba talaga yung pangalan ni Liza ay nasa listahan ng US Police Department. Sana mabigyan ng linaw ho mga kabalitaan. Ay hindi niya po ito napapatunayan dahil nga po malamang ay siguradong may katotohanan ang sinasabi dito ni VP Sara Duterte kabalitaan. Hindi ho basta-basta magsalita si VP Sara Duterte patungkol sa mga sensitibong akusasyon kung wala ho itong hinahawakang mga dokumento or ebidensya man lang sa kanyang pinatutukuyan mga kabalitaan. So diyan pa lang ho, halatang-halata na ho na may tinatago at tinatakpan itong si Au Castro. So yun po ang hindi nila maipaliwanag ng husto. So sino ho magiging fake news dito mga kabaitaan? Sila. Bakit nga ba? Ayaw nilang magpakita ng ebidensya. Di po ba? Dapat, itinerary na lang sabihin natin. Ito yung araw na mo, ba't wala mo pa kayo may papakita? Para mapagkakatiwalaan kayo or kapanipaniwala yung sinasabi mo, kung meron ho sanang ebidensya. Matagal na po yung usaping ito pero wala pa rin hanggang ngayon na may pakitang itinerary sa pag-uwi ho pabalik ng Pilipinas si FLM. So ngayon, lipat tayo dito sa ating usapin. Tapusin na ho natin yan kasi wala ho talaga silang magagawa dahil nga ang katotohanan talaga hindi ho nagsisinungaling ang ebidensya ayon pa ni Gus Abelgas kabalitaan.
At ito naman hong si Gulayat, mga kabataan, parang gusto niya yatang sabunutan si Inday Sara Duterte. Mantakin niyo po, si Inday Sara Duterte, matagal na hong public servant bilang politiko. Nakahawak na rin ho ng posisyon bilang chief executive ho sa Davao City sa local government unit. Marami na hong eksperyensya dahil po sa kanyang ama na isa rin talagang politikong may paninindigan at mahal ang bayang Pilipinas. Ngayon naman ho, itong si Gulayat Ortega, kinwestiyon niya po dito kung ano daw ang naitutulong ni VP Sara Duterte bilang Vice Presidente ng ating bansa. Ito po, panoorin natin. Muling tinuligsa ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega si Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy nitong pagtangging ipaliwanag ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kwenestyon din nito ang Vice Presidente kung ano-ano na ba ang naitulong nito sa bansa bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Dagdag pa nito, bilang isang inihalal na opisyal na may pananagutan sa bayan, hindi pwedeng sabihing ayaw magpaliwanag. Sa Senado anya, wala nang takas si VP Sara. Dahil lang magpaliwanag, para saan bang magpaliwanag si Inday VP Sara? May kailangan ba siyang ipaliwanag sa harap ng mga buhaya dyan sa Kamara? Sila ba ay otorisado na halukayin OB itong ginawang pag-liquidate ng COA patungkol sa confidential funds ni VP Sara Duterte? Sila ho mismo ang nagsimula ho ng gulo, hindi si Inday Sara Duterte. Anong ginawa ho nila? Panay ho sila patawag sa mga kaalyado ni Duterte, ni Inday, para imbestigahan di umano itong confi funds. At kung ano-ano pa. Hanggang ngayon, hindi pa nila matapos-tapos yung investigasyon. Hanggang wala na silang magawa, nagiging tanga ho sila sa pag-file ho nila ng impeachment na umabot ho ng 4 na complaint. At ito naman ho, itong huling complaint ho, yun ho ang kanilang pinapansin. Na in which dapat sana itong unang complaint, ito yung dapat tanggapin ng Solicitor General. Kaso mga kabalitaan, sa dami ho nila dyan mga matatalino, ang kinalabasan ay nagiging mga kabalitaan. Ito ho namang taong to, ito naman si Gulayat Ortega, mga kabalitaan. Alam nyo po, questionin nyo po kung anong naitulong ni Inday Sara Duterte sa bansa ho natin. Napakadami ho mga kabalitaan. Hindi niya po ito nakikita dahil po intensyon at ambisyon ho nila na manatili ho sa pwesto at kanilang sisipain si Inday Sara hanggang ma-impeach at hindi na makahawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno dahil tinik ho sa lalamunan ang mga Duterte sa kanila, mga kabalitaan. Kahit ano pang gagawin ni Inday Sara Duterte'ng kabutihan, pagtulong sa bansa, hindi ho nila ito makikita at ma-appreciate dahil po negatibo na ho yung kanilang tingin sa ating pangalawang Pangulo dahil sa kasakiman ng mga ito na gusto ho nilang palayasin para wala na hong kumontra sa kanila, mga kabalitaan. Laganap ho ang nakawan dyan sa mayabang kapulungan. Ang tanong, magkano bang natanggap nitong si Gulayat Ortega matapos pumirma ho ng impeachment ni Inday Sara? Yun po ay pagtatanong lamang, Ortega. Karapat-dapat ka bang maging pangulo or representante ng inyong distrito diyan sa La Union? Naturalmente, kakampihan mo kasi Ilocano. Hindi naman po, in fairness po sa mga Ilocano, hindi lahat ng mga Ilocano ay kawatan. Pero yung mga Ilocano talagang tatak na hong mga kawatan na mga politiko. At ito naman yung isang ito, malamang nakikinabang ho ito, mga kabalitaan, sa kanyang pagperma. Dahil marami ng mga kongresista ang kumakanta. Ito, iwas puso ito eh. Kaya, kung questionin mo si Inday Sara Duterte, ikaw, ano bang nagawa mo sa Pilipinas? Diba, isa ka sa gumigibaho ng pundasyon sa politika na kung saan ay pulido na sanang pinapatayo ni Tatay Digong Duterte. Yung pagbabago. Anong ginawa nyo? Sinira nyo po. Hindi nyo ipinagpatuloy kung ano yung magandang nagawa sa administrasyong Duterte. Ngayon, kayo ay mga tuta ho kayo ni Tamba. Sa sobrang dami nyo dyan, ano nangyari ngayon? Nagkakagulo-gulo na ho. Pera ho sa mga politikong hindi ho tumanggap sa pera, ayon pa ay para sa ayuda. Itong si Ortega, malamang sa alamang nakikinabang ho ito matapos pumirma. Lalo na ho si Adjong, mga kabalitaan.
Nagawa nga ni Adjong na mamigay allegedly na tinatawag lang 3-in-1 sa limpak-limpak na salapi sa kanilang distrito diyan sa Lanao del Sur. Ito pa kaya na magkakasama ho sila na tumatraidor kay VP Sara Duterte? Malamang meron din ito mga kabalitaan. Hindi lang show itong taong to. Show nga lang to mga kabalitaan. At dapat handa na siyang sagutin ang lahat ng mga tanong at harapin ang katotohanan. Nananatili namang tahimik ang pangalawang Pangulo kaugnay ng ginagawang paghahanda sa nalalapit nitong impeachment trial. Gusto ho nilang sumagot si Sara nung nandoon, wala naman silang may tanong. Tapos hinihintay lang magkaroon ho ng komosyon para may rason sila na hindi nakapagtanong kay VP Sara dahil nagkakagulo di umano. Sa haba-haba ng oras, anong oras nangyari yung pagtatanong hanggang hapon, nagka-problema hanggang hapon. Nandyan pa, before lunch, nandyan na si Inday Sara. Ba't hindi ho nila tinanong to mga kabaitan? Dahil talagang babalda ho sila pag tinatanong ho nila si Inday Sara Duterte, abogada rin to si VP Sara. So, iwas pusoy sila para hindi mapahiya ho sa mata ng mga Pilipino. Ipinauubayan na rin niya sa kanyang legal team ang preparasyon para rito. I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. Dagdag pa nito, hindi siya nababahala sa kahihinatnan ng impeachment trial. Rosa Licoz, UNTV. Alam niyo po mga kabaitaan kung bakit malakas yung loob ni Sara Duterte, siya pa ngayon naghamon impeach nyo na ako, hindi ko talaga sasagutin yan. Hindi yan tamang venue para sumagot sa mga aligasyon nyo. Mag-impeach kayo. I-impeach nyo ako, haharapin ko yan. Hanggang saan tayo mapupunta. So ibig sabihin nun, confident ho si Inday Sara Duterte na malinis ho yung kanyang konsensya. At hindi ho natin masasabi mga kabitan na si Inday Sara ay ninanakaw niya po itong confidential funds. Dahil alam ho natin yung mga Duterte hindi magnanakaw. Kung magnanakaw pa, magkakaroon ba ho ng makilala ba yung Davao City na pinakamalinis at walang utang ho sa buong kapuluan natin? Yung Davao City, hindi ko alam kung yung magkano yung surplus ho na meron ho sila dyan. Siguro malamang, abot na rin siguro ng bilyon-bilyon. Kasi walang utang at maganda ho yung ekonomiya ng Davao City. Kaya sila inggit na inggit ho. Yung Tacloban nyo po mga kabaitaan, ano bang nangyari dyan? Nangangamoy ho kayo dyan? Nangangamoy kayo buhaya? Kasi maraming buhaya dyan sa Tacloban Maraming lalay dyan mga kabalitaan. Kilala nyo naman siguro sino yung mga lalay dyan sa Tacloban mga kabaitaan. So yun po ang dapat nating malaman, ang kaibahan ng Davao, Tacloban. So kung mga bisyon itong si Tamba, natatakbong presidente sa 2028, kaya ginawa niya itong impeachment ni Sara Duterte dahil alam niya matatalo siya dito at sanay ho ito, may pagabunjing din itong si Romualdez na wala hong kalaban bawat eleksyon ho mga kabaitan. Kaya sanay ho siya na manihira ho ng kapwa politiko. Dahil personal interest niya po ito. Hindi niya po ito para sa mamamayang Pilipino. Para sa pansariling interest lamang mga kabalitaan. Ngayon pa nga lang, Speaker of the House pa nga lang, pero ang dami ng perang nawawala. Bilyon-bilyon pa, trilyon na nga siguro mga kabalitaan. Sila lang yung nakikinabang. Di ba pag ayuda, wala hong pinipili. Sa Singapore, mga kabaitan, alam niyo po nung pandemic time, lahat ng mga residente doon, na mga lokal, hindi na ho sila pumipila. Automatically ho, pumapasok yung ayuda ng gobyerno ng Singapore sa kanilang bank account. At inaanunsyo ho nila na nitong linggong ito, makakatanggap, magpapadala ho ng pera, ayuda, ang bansang Singapore para ho sa mga apektado. Lahat ng mga citizen ho nila ay nakakatanggap ho mga kabaitan na hindi na ho pumila. Ganun ho ka-sistematiko ang Singapore. Pero sa atin, kulileto tayo pag-uusapan ho natin yung teknolohiya dahil nga po, panahon pa rin tayo ni kupong-kupong mga kabalitaan na pag may ayuda, pila balde. Liligawan muna natin yung barangay kapitan. Makipagkaibigan muna tayo para hindi ho tayo mawala sa listahan. Pagdating sa ayuda, kinakaltasan, nababawasan, hindi na buo yung matatanggap. So naandyan pa rin ho, dyan magsisimula ang korupsyon. At dito naman ho, itong si Kitty Duterte, talagang papasok ko ito at bukas makalawa ho, pagdating ng araw, magiging politiko na rin ho ito mga kabalitaan. Dahil itong si Kitty Duterte mga kabalitaan, pinayuan ho ni Tatay Digong Duterte na dapat sumunod sa yapak ng kanyang ama. At alam ko may potensyal din itong si Kitty Duterte
Dahil ngayon nag-aaral pa yata siya ng, ewan ko lang kung nag-abugas siya na ba siya ngayon, nag-aaral pa rin ho, pero batang-bata pa at the age of 21 years old, mulat na ho sa gulo ng politika, mga kabalitan. Lalo na ho, ang nakapagpalakas ng loob na sa kanya, yung nangyari ho nilang pagkidnap nila kay Tatay Digong Duterte sa harap mismo ni Kitty Duterte, mga kabalitan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang anak na si Veronica, nasundan ang kanyang yapak sa politika. Ito ang pahayag ng partner ng dating Pangulo na si Honey Avancenia sa talumpati nito sa meeting de avance ng PDP laban senatorial candidate na si Rodante Marcoleta kagabi. Gayunpaman ayon kay Avancenia, ayaw ng kanyang anak na pumasok sa politika. Nasaksihan mismo ni Veronica ang pag-aresto sa dating Pangulo kasama ang kanyang ina. So, speaking of Senador Rodante Marcoleta, mga kabalitaan, ay sabi nila kulelat daw sa survey. Kulelat daw sa survey. Oo, kulelat sa survey. Para ho sa, sabihin natin, yung respondent, 2,000 lang. Sabihin na natin, kahit mga 3,000, 5,000 yung respondent, mga kabaitaan, sa survey na yan. Walang problema ho yan. Ito po ang malaking sampal. Yung nakikita nyo po, mga kabaitaan, tingnan nyo po dito ang background, silipin nyo po Kung makikita nyo po dyan, napakadami ho ang dumalo. Punong-puno ho yung Philippine Arena sa ginanap na Senador Rodante Marcoleta rally. Napakadami. Sabihin nyo, kulela to sa survey, bagsak. Hindi yata pumasok sa Magic 12 itong si Marcoleta sa survey ng Pulse Asia. Huwag ho kayong maniwala sa Pulse Asia dahil kinomisyon ho yan ng mga politikong kalaban ho sa PDP laban. Kaya mind conditioning ho yung resulta ng Pulse Asia. Dahil po ay nababahira na ho yan sila sa pagpera-pera ho. Ngayong panahon ito, sa halalang ito, hindi na ho mapagkakatiwalaan yung mga survey na kinomission ho ng individual dahil ang away ho ngayon, labanan ho ngayon dito, pera-pera, mga kabaitaan mula sa bayan ni Juan. Pera ni Juan de la Cruz ang ginagamit laban kay Juan de la Cruz, mga kabaitaan. So nandyan na ho yung itong perang nawawala nung last year pa. Malamang ito ay nagagamit na ngayon sa halalan. Pinunduhan na nila agad ito, mga kabataan, dahil at para ho matalo ho nila ang PDP laban, lalo na si VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ho ngayon, huwag kalimutan i-share nyo na agad at pinutin ang notification bell, mag-like, and then paliguan niyo po na maraming likes at busa ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon. Paraan lamang ho yan, mga kabitaan, na hindi ho sila magwagi yung mga taga-gurgur ho ng DDS Vlogger channel dahil inunti-unti ho nila tayong burahin sa YouTube, mga kabalitaan. Pero hindi ho sila magwawagi dahil sa inyong suporta na ipinakita nyo po dito sa ating munting bahay. Masaya na ho tayo at yan po ang dahilan na tayo ay nagpapatuloy sa paglalahad ng mga tapat, komprehensibo na mga impormasyon, balitaan sa mga pangyayari sa ating lipunan, mga kabalitaan. Bago tayo magtapos, mga kabalitaan, of course, lagi natin binabate si Mami Rose at Tobias dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu dahil masaya ho sila pag tayo ay pinapanood nila. Lalo na po itong si Mami Rose na tayo daw nakapagbigay lakas sa kanya, mga kabalitaan. And of course, saludo tayo sa ating mga makabagong bayani ng ating bansa, ang overseas Filipino workers, lalo na ho yung mga kababayan natin dyan sa The Hague, Netherlands na lagi hong nakatambay at binabantayan itong si Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Sana ho, iboto natin. Straight po tayo, Duterte plus 4 ho, na inendorso ni Tatay Digong at ni Ma'am VP Sara Duterte. Sino po ba yon? Si Camille Villar at si Senador Amy Marcos, mga kabalitaan. Gayon din po, mga kabalitaan, itong si Kirubin at lalo na po itong si Hunasan na inendorso ni Tatay Digong Duterte. Kayo na pong bahalang dumagdag na maging 12 senador ang makakapasok sa Senado pagkatapos sa halalang ito, mga kabalitaan. Basta may mga Pilipino saan maglupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas,
at Mindanao. Lalo na ho kay Romeo de los Reyes at Rosana Concepcion na sila po ang ating dalawang miyembro na ho sa ating munting bahay. So kung gusto niyo po magpa-miyembro, join lang ho kayo. May join button dyan. Of course, salamat na rin sa inyong tulong dahil malaga ho ito sa inyong lingkod. Ako po'y magpapaalam na. Kita-kits tayo sa susunod pang mga oras at bagong video na ating ipapalabas sa ating munting bahay, mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah! Chip chip! Mwah! Peace out! Mga kabalitaan.